Sa sandaling ito ay lumapit na ang lalaking centurion sa kanyang asawa, at tinanong siya kung kumusta ang kanyang kalagayan at kung nahanap na ba niya ang tamang daan. Ipinaliwanag naman ni Glee na ang maze na ito ay walang katapusan, dahil bagamat ginamit na niya ang kanyang magic sa kanyang limitasyon, ay hindi pa rin niya makita ang dulo nito. Hindi naman makapaniwala ang iba niyang kasamahan, dahil sa pagkakaalam nila ang magic power ni Glee ay kayang umabot hanggang 3 kilometro. Nagmungkahi naman ang babaeng elf na gamitin ang kanyang spirit divination, ngunit binanggit din niya na mababa ang accuracy nito at nasa 34% lamang. Nagmungkahi din ang assassin na maghiwa-hiwalay na lamang sila sa ilang grupo at gagamitin niya ang kanyang clone technique para suportahan ang bawat grupo. Nang marinig naman ni Leping ang mga mungkahi nilang ito ay binulungan niya si Elizabeth. Tinanong niya siya kung alam ba niya ang tamang daan. Ngumiti naman si Elizabeth at sinabing tama siya. At bukod pa doon sinabi din niya na ang maze na ito ay isang ilusyon lamang at ang mga ignoranteng kasama nila ay hindi na makakalabas sa dungeon na ito kung ipagpapatuloy nila ang kanilang mga ginagawa. Nang marinig naman niya ang mga sinabi niyang ito, tinanong niya si Elizabeth na kung alam pala niya ang tungkol sa mga bagay na ito ay bakit hindi na lamang niya sila tulungan, para mabayaran na nila ang kabutihang loob na ginawa ng centurion sa kanila. Sinabi naman ni Elizabeth na nagbago na ang kanyang isip, dahil wala na siyang balak tulungan ang mga ito, at sa halip ay gusto na lamang niya silang makita na maglaho at mapaslang kasama si Leping. Habang nag-uusap pa ang dalawa ay itinuro naman ni Annie ang isa sa mga daan, at sinabi na pag dumaan sila sa ikatlong ruta ay maaari nilang marating ang kanilang destinasyon. Napatingin naman si Elizabeth sa kanya na may pagkamangha, at maging si Leping ay natuwa din at tinanong si Annie kung paano niya nalaman iyon. Sumagot naman si Annie na sinasabing nahulaan lamang niya. Idinagdag pa niya na ang lumalabas na magic sa lugar na iyon ay tila espesyal. Nagalit naman ang babaeng mage nang marinig ito at sinabing kalokohan niya lamang iyon, dahil kahit siya ay walang naramdamang kakaiba sa magic na nandoon gaya ng kanyang sinasabi. Binanggit pa nga niya na hindi nila kailangan ang opinyon ng isang 4-star mage na katulad niya. Agad namang humingi ng pasensya si Annie sa kanya, dahil dito ay itinuro ng mage ang dulong ruta, at sinabi na bagamat hindi niya naabot ang dulo nito ay nakakasigurado naman siya na iyon ang mayroong pinakakaunting mga halimaw, kaya nagmungkahi siya na doon na lamang sila dumaan. Hindi naman kaagad sumang-ayon ang centurion sa sinabi niyang ito, at tinanong ang opinyon ng iba pa niyang mga asawa. Sinabi naman ng assassin na sa palagay niya ay mas mabuti pa rin na kumilos sila sa maliliit na grupo. Ang shield warrior naman ay sinabi na mas mabuting pakinggan nila ang mage, dahil kahit na magkamali sila ng daan ay pwede pa rin silang bumalik ng magkakasama, at sa kanyang palagay iyon ang pinakaligtas na paraan. Sa pagkarinig naman ng suporta sa kanya, ay agad niyang sinabi sa kanyang asawa na magtiwala sa kanya. Dahil naman dito ay nagpasya na ang leader na sundin ang daan na itinuturo ng mage, ngunit mariing tumanggi si Annie sa ideyang ito, at sinabi pa na pwede silang dumaan sa kahit anong ruta maliban sa ruta na tinuturo ng mage. Upang patunayan naman niya ang kanyang punto ay ginamit niya ang kanyang puppet magic at matapos niyang gawin ito ay pinaglakad niya ang kanyang manika patungo sa ruta na tinutukoy ng mage. Matapos pumasok doon ay agad na nagsarado ito at nahati ang manika. Dahil sa sandaling ito ay lumitaw mula roon ang isang mimic worm at agad na kinagat ang manikang iyon. Matapos namang masaksihan ang mga pangyayaring ito ay nanginginig sa takot si Leping at tinatanong kung anong klaseng nilalang iyon. Sinabi naman ni Elizabeth na iyon ay isang parasitic beast na karaniwang matatagpuan sa katawan ng mga malalaking halimaw, habang naiinis naman ang babaeng mage dahil sa pagkapahiya. Ay dinagdagan pa ito ng tanungin ng assassin ang tungkol sa sinabi niya kanina na kokonti lamang ang mga halimaw doon. Kaya pala ganoon ay dahil ang nakita niya ay loob na pala ng tiyan ng isang halimaw. Dahil naman sa mga pangyayaring ito ay hindi muna kumilos ang grupo. Kaya sinabi ni Elizabeth kay Leping na hayaan silang mahirapan at nagmungkahi siya sa kanya na umalis na sila. Napapakamot naman sa ulo si Leping at sinabi na mas mabuti siguro kung siya na lamang ang mamumuno sa grupong ito. Pagkasabi nito ay naglakad na ang dalawa patungo sa isang ruta, habang ang batang si Annie naman ay tinatanong si Elizabeth kung nakakasigurado ba siya na tama ang direksyon na kanilang dinadaanan. Sa kabilang banda, tinanong ng assassin ang kanyang asawa kung gagawa ba siya ng isang clone para sundan ang mga ito at mangolekta ng impormasyon. Sandali namang nag-isip ang kanilang leader.
ngunit kalaunan ay sinabi niya na hindi na kailangan, dahil napansin niya na kahit na nakita nito ang nakakatakot na mimic worm ay hindi man lang ito nagdalawang isip, at agad na nagtungo sa daan na iyon, kaya sa pagsasaisip nito ay nakakasigurado siya na ang background ni Elizabeth ay hindi simple, dahil din dito ay nagpasya sila na sumunod sa kanila. Pagkatapos nito ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad, at makalipas pa ang ilang sandali ay nakatagpo nila ang iba't ibang mga halimaw sa daan na sinimulan namang labanan ng grupo ng Centurion, at isa-isang pinaslang ang mga halimaw na ito. Matapos namang mapaslang ang huli sa mga halimaw, sinabi ng kanyang mga kasamahan na bagamat natalo na nila ang mga ito, ay napansin din niya na habang lumalayo sila ay patuloy din ang pagdating ng mga halimaw at hindi humihinto. Samantala si Leping na nasa likuran ni Elizabeth, ay tinanong siya kung ligtas na ba ang paligid ngayon. Naiinis namang tiningnan siya ni Elizabeth, at sinabihan siya na ang kanyang pag-acting ay masyadong nakakainis. Samantala ang babaeng mage ay tinuro si Elizabeth, at sinabi na kasalanan niya ang lahat ng ito, dahil ang pinili niyang daan ay puno ng mga halimaw. Sinabi naman ni Elizabeth na habang tumataas ang konsentrasyon ng magic ay mas marami talagang mga halimaw. Dinagdag pa niya na dapat ay alam niya ito dahil isa siyang mage. Nagagalit namang sinabi nito na alam niya iyon, ngunit ang mas kinaiinis niya ay siya bilang isang 4-star demon spirit ay walang ginagawa, at sa halip ay pinaninod lamang sila. Nangatwira naman si Elizabeth na ito ang kanilang napag-usapan bago umalis, na sila ang lalaban sa lahat ng mga halimaw. Pinakalma naman ng Centurion ang kanyang asawa tsaka sinabi kay Elizabeth na okay lang iyon, dahil isang karangalan para sa kanya ang makasama si Elizabeth sa misyong ito, lalo namang nagalit ang babaeng mage sa ginawa niyang ito, dahil mas pinapansin pa ng kanyang asawa si Elizabeth, at iniisip pa nga niya na sinusubukang pang-agawin ni Elizabeth ang kanilang asawa. Nang mapansin naman ng iba na umiinit na ang kanilang pagtatalo, nagmungkahi ang babaeng elf na magpahinga muna sandali. Sumang-ayon naman dito ang Shield Warrior, at sinabi na kailangan din nilang magpahinga matapos ang mahabang laban. Ngunit tumanggi sa ideyang ito si Elizabeth, at sinabing wala siyang balak mag-aksaya ng oras na kasama sila. Nagagalit namang sinabi ng assassin, na kung talagang napakagaling niya ay bakit hindi na lang siya maglakbay ng mag-isa. Sumang-ayon din dito ang elf, at sinabi na kung hindi dahil sa kanila na lumalaban sa mga halimaw ay hindi siya magiging ganito ka-relax ngayon. Maging ang Centurion ay lumapit din, at sinabi kay Elizabeth na mas makakabuti para sa lahat ang magpahinga muna sa gayon ay makainom din sila ng potion para makarecover. Na-curious naman si Leping sa sinabi nitong potion, kaya tinanong ni Elizabeth kung gusto ba niyang makainom ng ganitong klaseng potion. Sumang-ayon naman dito si Leping at sinabi na hindi pa siya nakakasubok nito, kaya gusto niyang matikman. Kasunod nito ay mayroong pagsusumamo sa mga mata ni Leping, at sinabi kay Elizabeth na hindi pa niya ito nalalasahan, kaya kung matitikman niya ito ay baka magkaroon pa siya ng karagdagang inspirasyon para sa mga gagawin niyang pagluluto para sa kanya sa hinaharap. Iniisip naman ni Elizabeth na masyado na siyang maraming natikman na masasarap na pagkain sa kanyang buhay, kaya maganda rin na ma-experience nito ang mga ordinaryong bagay na katulad ng potion ng elf. Dahil dito ay pumayag na siya sa gusto ni Leping. Makalipas ang ilang sandali, nakagawa na sila ng apoy at habang nagpapahinga sila sa paligid nito, ay sinabi ng mage na ang elf potion na ginagawa ni Delia ay talagang mahusay. Sinabi naman ng babaeng Shield Warrior na bagamat naka-recover na nga siya sa tulong nito ay hindi pa rin naman nila alam kung gaano pa nila katagal hahanapin ang kayamanan. Sa kabilang banda ang babaeng elf na kasalukuyang gumagawa ng potion, ay sinabi kay Elizabeth na ang kanyang potion ay kayang magpataas ng mga stats kapag ininom. Binubuyo pa nga niya si Elizabeth nang sabihin niya na dahil sa makapangyarihan naman na ito ay hindi na niya kailangan ang kanyang potion, agad naman siyang sinaway ng kanyang asawa at sinabi na huwag siyang bastos, kaya agad na tumigil ang babaeng elf at ibinato ang kanyang potion patungo kay Elizabeth. Agad din naman niyang nasalo ito at pagkatapos ay inabot naman niya ito patungo kay Leping. Matapos niyang matanggap ang potion ay nagpasalamat siya at sinimulang inumin ito. Ngunit matapos niyang gawin ito ay napasuka siya dahil masyadong malakas ang lasa ng mga damo sa potion kaya hindi niya kayang inumin ito. Dahil naman dito ay sinubukan niyang ibigay ito kay Annie. Ngunit tinanggihan din ito ng bata at sinabing wala naman siyang nagamit na magic power kaya hindi niya ito kailangan.
Nang makita naman ng babaeng elf ang kanilang mga ginagawa ay nainis siya at sinabi pa nga na ang mga idiots na katulad nila ay inaaksaya lamang ang magandang mga bagay katulad ng kanyang potion. Hindi naman natuwa si Elizabeth sa mga sinabi niyang ito, kaya sinabi niya na dahil wala namang kwenta ito ay itatapon na lamang niya, lalo namang nagalit ang babaeng elf dahil sa kanyang ginawa, dahil tinatrato niya ang kanyang potion na parang isang basura. Wala namang pakialam si Elizabeth sa kanyang nararamdaman, kaya tiningnan lamang niya siya at tinanong kung hindi nga ba iyon ganoon. Sinubukan namang pakalmehan ni Leping ang sitwasyon at sinabi na tigilan na nila ang kanilang pag-aaway dahil mayroon siyang dala na pwede nilang paghatian. Kasunod nito ay kinuha niya sa kanyang bag ang saging na kanyang dala at ibinigay ito sa kanyang mga kasama. Sinabi pa niya na kanina pa niya ito gustong ibigay sa kanila, ngunit wala lang siyang pagkakataon para gawin iyon. Agad namang tinanggap ng Centurion ang saging at nagpasalamat kay Leping, maging ang assassin at ang shield warrior ay kumuha din. Matapos naman niyang bigyan ang lahat ay naubos na ang saging, kaya ang ibinigay na lamang niya kay Annie ay ang mansanas na kanyang dala. Matapos namang tanggapin ito ay nagsimulang umiyak si Annie at tinatanong kung talaga bang ibinibigay niya ito sa kanya. Nagtataka naman si Leping sa reaksyon niyang ito dahil mansanas lamang iyon. Ngunit iniiyakan na niya, sinabi naman ni Annie na kung pwede ba niyang iuwi na lamang ito sa kanyang mga kasamahan sa ampunan dahil matagal nang hindi nakakakain ang mga ito ng sariwang prutas. Natuwa naman si Leping sa pagiging maalalahanin niya, kaya sinabi niya na pwedeng-pwede niyang gawin iyon at kung makakaani pa siya ay dadalan pa niya siya ng marami pa nito para kanilang pagsaluhan. Sa kabilang banda matapos matanggap ang saging ay tila hindi natuwa ang babaeng mage at ang elf dito, at sa halip na kainin ay itinapon lamang nila ito. Sinabi pa nga ng mga ito na kung sino ang may gusto ng mga ganitong klaseng pagkain. Sinabi naman ng elf na hindi ito may kukumpara sa kanyang potion. Hindi naman pinansin ng Centurion ang ugali nilang ito at sa halip ay sinabi lamang sa kanyang mga kasamahan na laman tiyan din ito. At kapag nakuha na nila ang kayamanan ay ililibre niya sila ng masarap na pagkain. Pagkasabi nito ay sinimulan ng kainin ng tatlo ang saging, ngunit matapos nilang gawin ito ay mayroon silang naramdamang kakaiba na bumalot sa kanilang katawan. Pagkatapos ay natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang kagubatan at ngayon ay nakasuot na sila ng kakaibang mga damit. Habang nagtataka pa sila kung saan sila napunta, ay may narinig silang tugtog sa malapit at kalaunan ay nakita nila na ito ay mga sumasayaw at kumakanta na tipaklong. Pagkatapos ay nagsimulang ayain sila ng mga ito na sumayaw ng samba. Sa hindi naman maipaliwanag na dahilan ay nagsimula na ngang sumayaw ang babaeng shield warrior, at sinundan din ng babaeng assassin, at habang patuloy silang sumasayaw ay nagsimula na rin pumalakpak at sumayaw ang Centurion. Habang nag-e-enjoy pa sila sa ginagawa nilang ito, ay nakakaramdam sila ng sobrang kasiyahan dito, samantala sa labas ng kanilang imahinasyon ay makikitang sumasayaw at kumakanta ang mga ito na parang mga nababaliw na. Sa kabilang banda habang nakikita nila ang kanilang asawa na masayang sumasayaw at kumakanta, ay natulala naman at napanganga ang babaeng elf at mage at iniisip kung ano ang ginagawa ng mga ito. Pagkatapos naman ng mga pangyayaring ito ay nagulat ang lalaking Centurion, dahil napansin niya na sunod-sunod ang kanyang pag-level up, maging ang dalawang babaeng kasama niya sa pagsasayaw ay ganoon din. Napansin pa nga nila na patuloy pa itong tumataas kahit na lumipas na ang ilang sandali. Sa kabilang banda si Leping na gaya ng dati ay walang kaalam-alam sa mga nangyayari, ay nagsimulang palakpakan sila at iniisip na ang kanilang mga ginagawa kanina na pagsasayaw ay isang klase ng performance na ginawa nila para sa kanila. Sinabi pa nga niya na ang mga kaugalian sa mundong ito ay masyadong interesante, kaya tuwang-tuwa siya at sinabi na ang paglabas na kasama si Elizabeth ay talagang worth it. Samantala si Elizabeth na ngayon ay tinitingnan ang ginagawang ito ni Leping ay iniisip na ang taong ito ay nagpapanggap na naman, dahil iniisip niya na alam na ni Leping na mamamatay ang mga ito pag nagpatuloy pa sila sa kanilang paglalakbay, kaya binigyan niya ang mga ito ng kanyang mga prutas para lumakas sila at magpatuloy pa ang kanyang ginagawang paglalaro sa kanila. Samantala namangha naman ang dalawang babae na hindi kumain ng saging ni Leping, at tinanong ang kanyang mga kasamahan kung ano ang nangyari sa kanila dahil bigla na lamang tumaas ng husto ang kanilang magic level. Sinabi naman ni Annie na iyon ay dahil kinain nila ang saging ni Leping,
Ninos naman ang babaeng mage at sinabing kung anong klaseng kalokohan ang sinasabi niya at tinanong pa nga niya kung ang mga saging na ito ba ay ibinabad sa holy water para magkaroon ng ganoong klaseng epekto. Pinagpapawisan namang sinabi ng babaeng shield warrior na tama si Annie, dahil ang mga saging na iyon ni Leping ang nagpataas ng kanilang magic power at sa sandali pa ngang ito ay nakarating na siya sa pagiging isang 2-star demon. Spirit, sumang-ayon din dito ang babaeng assassin at sinabi na maging siya ay tumaas din ang kanyang magic level kaya iniisip niya na kung ang mga saging ba na iyon ni Leping ay nagmula sa isang magician na nasa demon sovereign level. Namamangha ding sinabi ng Centurion na kahit siya ay tumaas din ng 3 level at ngayon ay nasa 3-star Great Demon Spirit level na siya, kaya sa pagsasaisip nito ay agad niyang ibinaling ang kanyang atensyon kay Leping at tinanong siya kung saan nagmula ang mga saging na iyon. Naguguluhan naman si Leping sa kung ano ang mga pinagsasasabi ng mga ito, kaya wala siyang matinong maisagot sa kanila, dahil naman sa katahimikan niyang ito ay tinanong ng Centurion kung ano ang problema. Sinabi naman ni Leping na wala siyang maisasagot sa kanila dahil ang mga saging na iyon ay mga ordinaryong saging lamang. Tila hindi naman naniniwala ang lalaking Centurion. Ngunit kalaunan ay ngumiti si Leping at sinabi na naalala niya na iyon ay mga hybrid na prutas. At buong kumpiyansa pa nga niyang sinabi na pinalaki niya ang mga iyon sa natural at organic na pamamaraan. Matapos namang marinig ang pag-uusap nilang ito ay naniwala na ang dalawa at hinikayat ang isa't isa na kainin din ang saging na ibinigay sa kanila ni Leping, ngunit habang isinusubo nila ang mga saging na ngayon ay maugat na, ay bigla naman itong nabulok, kaya agad itong iniluwan ng mga ito at sinabi na bulok na ito. Nang makita naman ni Annie ang nangyari ay sinabi niya na ito ay dahil sa synchronicity. Pinuri naman siya ni Elizabeth at sinabing mukhang marami siyang alam. Itinanggi naman ni Annie ito at sinabi na marami lang talaga siyang nabasang mga libro kaya niya alam ito. Nang marinig naman ang kanilang pag-uusap, tinanong ng Centurion kung ano ang ibig niyang sabihin sa synchronity na ito. Ipinaliwanag naman ni Annie na nabasa niya sa mga magic books na ang ilang mga special treasures ay mayroong espesyal na kondisyon para gumana ang mga epekto, at sa kanyang palagay ang saging na ipinamigay kanina ni Leping ay kailangang kainin ng 3 o higit pang mga tao para magkaroon ng parehong epekto. Galit namang tinanong ng babaeng mage na kung totoo nga ang kanyang sinabi ay bakit walang nangyayari kay Elizabeth, kaya sinabi niya na magpaliwanag siya tungkol dito. Wala namang maisagot si Annie tungkol dito at sinabi na hindi rin niya alam, ngunit sa loob-loob niya ay iniisip niya na maliban na lamang kung ang taong kumakain nito ay higit na mas malakas kaysa sa kayamanan na iyon, ay wala nang magiging epekto iyon sa kumakain. Nang mapansin naman ni Elizabeth na patuloy siyang tinitingnan ni Annie, sinabihan niya siyang huwag siyang tingnan ng mga mata niyang iyon. Nanginginig naman sa takot na humingi ng patawad si Annie sa kanyang nagawa, ngunit kasabay nito ay mapapansin din na nagbago na ang kulay ng kanyang mga mata. Sa kabilang banda ay galit na sinabi ng babaeng elf na marahil ang mga nangyaring pag-level up ng kanyang mga kasamahan ay dahil sa kanyang potion, at kaya ngayon lamang ito lumabas ay dahil naipon lamang ang mga epekto nito. Hindi naman pinansin ng kanyang asawa ang kanyang mga sinabi at sa halip ay sinubukan pa niyang humingi ng ilan pang mga prutas kay Leping, na lalo niyang ikinagalit, dahil mas pinaniniwalaan pa niya si Leping kaysa sa kanyang asawa. Natuwa naman si Leping at sinabi pa nga na ang pagbibigay sa iba ng kanyang mga naaani ang kanyang kasiyahan. Ngunit habang kumukuha na siya ng prutas sa kanyang bag ay natapos na ring kumain si Elizabeth, kaya kinuha niya ang kanyang bag at sinabi na ang lahat ng laman nito ay para sa kanya lamang. Pagkatapos naman niyang gawin ito ay tumayo na siya at sinabihan ang iba pa na kung tapos na silang magpahinga ay ipagpatuloy na nila ang kanilang paglalakbay, dahil sa kanyang palagay ay malapit na rin naman nilang matapos ito. Samantala humingi si Leping ng pasensya sa Centurion at sinabi na bibigyan na lamang niya siya ng mga prutas kapag nakuha niya ulit ang bag. Sinabi naman ng lalaki na okay lang iyon, at pinona na lamang sila kasama ni Elizabeth dahil magliligpit pa sila ng kanilang mga gamit kasama ang kanyang mga asawa. Nagtataka naman si Leping sa aksyon nilang ito at tinanong kung hindi ba sila sabay-sabay na maglalakbay. Ngunit bago pa siya makasagot ay pinagmamadali na siya ni Elizabeth at sinabihang sumunod na sa kanya. Dahil dito ay sinabi na lamang ni Leping sa Centurion na magkita na lamang sila sa unahan. Matapos namang makalayo ang grupo ni Leping, sinabi ng assassin na kung ninakawin na lang ba nila ang backpack na iyon. Sumang-ayon naman dito ang Shield Warrior at sinabi na baka mayroon pa itong mas magagandang bagay na nakatago doon.
Sinabi naman ng Centurion na hindi nila kailangang magmadali, dahil hindi pa ito ang tamang oras para gawin iyon. Pagkatapos niyang sabihin ito ay naisip niya na ang mga ordinaryong tao ay hindi magdadala ng ganoong mga kayamanan, kaya naisip niya na maaaring hindi talaga isang simpleng prinsesa lamang ng liblib na tribu si Elizabeth. Naisip pa nga niya na kamakailan lamang ay nakatanggap siya ng impormasyon na ang isang kaharian ay nag-o-offer ng mataas na reward para sa impormasyon sa isang nawawalang prinsesa, kaya naisip niya na kung hindi siya nagkakamali ang prinsesang iyon ay nasa harapan na niya, kasunod nito ay ipinakita na niya ang kanyang totoong pagkatao, dahil kitang-kita sa kanyang manyakol na mukha ang kanyang iniisip, na kung magiging isa rin ito sa kanyang mga asawa ay magkakaroon na rin siya ng sariling kaharian at makukuha din niya ang mga mahiwagang prutas na kanyang dala. Habang iniisip niya ang lahat ng ito ay sinabi pa nga niya na gagamitin niya ang kanyang sandata para gaya ng kanyang mga naunang mga asawa ay mahulog din ang loob nito sa kanya. Habang patuloy naman siyang tumatawa sa kanyang kamanyakisan, ay makikita na ang kanyang mga asawa ay naglalaway na sa isang tabi dahil nararamdaman nila na ang kamanyakisan ng kanilang master ay lumalabas na naman. Naisip pa nga ng isa na kasalanan nila ito dahil hindi nila napupunuan ang lahat ng pagnanasa ng kanilang asawa, kaya sa pagsasaisip nito ay sabay-sabay na humawak ang mga babaeng ito sa puwet ng kabayo at sinimulang himasin ito. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pindutin mo na ang subscribe, at idamay mo na rin ang like, share, at notification bell para updated ka sa bagong mga kabanata ng series na ito. Salamat.